Gandang umaga pong muli sa inyo. Tayo po'y may pagkakataon namang mag-aral sa araw na ito ng salita ng Diyos. Bago po tayo mag-aral, tayo po'y manalangin muna. O aming Diyos na mapagpala, salamat po sa buhay, sa kalakasan, sa biyaya. Salamat po dahil lagi ka namin kasama. Ano man ang dumadaan na pagsubok sa aming buhay, alam namin kasama ka namin. At hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, sinusuko namin ang aming buhay sa iyo sa oras ito. Mangusap ka sa amin in a very special way through your word. Lord God, kayo po ang siyang humipo sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang ako bilang daluyan ng iyong masaganang pagpapala. Sa ngalan ni Jesus lamang. Amen. Puri ng Diyos, matagal-tagal po tayo hindi nagkasama at sa oras ito, tayo ay may pagkakataong mag-aral muli. Buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng Pangalawang Korinto. Ito po ay sa Bagong Tipan. 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 12. Babasahin ko po sa inyo sa New International Version. But we have this treasure in jars of clay, to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Verse 10, we always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that his life may be revealed in our mortal body. So then, death is at work in us, but life is at work in you. Praise the Lord. Ito po isang napakagandang mensahe po na ating pag-aaralan ngayon. Ang ating pong mensahe ay pinamagatam kong treasure in earthen vessel o treasure in jars of clay. Gusto ko muna kayong tanungin ng ilang mga pangusap. Bakit ang mga mananampalataya ay dumadanas din ng pagsubok? Bakit nga ba? O mas babawa natin. Nasasaktan ka ba ngayon? Are you hurt? Nakakaramdam ka ba ng kasakitan? Are you in deep trouble in life? Do followers of Christ expect to experience trials like everybody else? Ang isa bang mananampalataya o tagasunod ni Kristo ay dapat bang umasa o maghintay na kung saan ay talagang daranas din siya ng pagsubok gaya ng sinuman? Kahit yung pinaka-worst na senaryo o trial sa buhay and unexpected. Alam nyo, whether we like it or not, the world is full of troubles. The world is in chaos. Marami pong pagsubok. Bumasa ka po ng dyaryo, makinig ka sa radyo, manood ka sa TV, magbasa ka sa internet. Napakadami po. Madami tayong dinadaan ng mga pagsubok. Hindi lamang po mga magagandang balita na narinig natin, hindi maging mga pagsubok. Maging sa ating mga buhay, dumadaan po tayo sa pagsubok. Ang pagsubok po ay hindi natin pwedeng iwasan. Ito po'y dalagang darating sa atin. Ang pwede po nating maiwasan ay problema. Pero ang pagsubok hindi po. Kasi ang problema po, tayo nag-create niyan. Tayo lumilikha. Pero pag sinabi mong pagsubok, ito'y galing sa Diyos. O inalaw ng God dumaan sa buhay mo. Pero yung problema, we created. For example, sa isang hill, nagtayo ka ng maraming building, tapos tinapyas mo yung baba ng hill, tinanggal mo yung mga puno na nagbibigay depensa, kapag bumagsak ang malakas na ulan, kahit anong tibay ng building mo, guguho siya, and hindi iyon pagsubok. Yun ay considered na problem because we created the problem. Now, the world is full of troubles, yes. And your life, probably, and my life, is full of troubles. Pero ang katanungan, paano natin hinaharap ang pagsubok ng buhay? Hinaharap ba natin ito gaya ng sinuman, gaya ng lahat? O ng mga tao na kahit hindi naniniwala sa Diyos,
Paano natin hinaharap ang pagsubok? Hinaharap ba natin ang pagsubok gaya ng isang taong hindi mananampalataya sa Diyos? O hinaharap natin ang pagsubok bilang isang tunay na mananampalataya? Malalaman mo sa iyong sarili kung ikaw nga ay tunay na kumikilala sa Diyos kung paano mo hinaharap ang pagsubok ng buhay. What made you a Christian and special if there's no mark of being Christ's disciple? Kaya ang sunod kong tanong, diba? Eto, are you Christ's disciple? Because even Christ's disciple could experience trials, troubles, and infirmities in life. Knowing God and be with God and serving God are the best things that happen to every believer, young and old. Ang pagkakilala sa Diyos at ang makasama ang Diyos at ang maglingkod sa Diyos ang mga dakilang bagay na nangyari sa buhay ng bawat mananampalataya, bata man o matanda. Kung babasahin natin sa may 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 13, ito yung nagpapahayag sa atin ng ilang mga dakilang katotohanan na nagpapakita ng kagandahan ng ating relasyon sa ating lumikha, sa ating Master, sa ating Lord, sa ating Savior na si Jesucristo. Dito, mapapansin ninyo in chapter 4, verse 7, sabi diyan, "But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us." Ang tanong, ano itong treasure na ito? Diba? We have. Sabi diyan, tandaan po natin, ang context po nito, si Paul ay sumulat sa mga mananampalataya sa Korinto, sa mga taong sumasampalataya kay Jesucristo bilang tanging Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Si Jesus Christ ang kanilang sinasamba, ang kanilang sinusunod. Now, si Paul, may sulat siya ng yung unang Korinto. After a year, sumulat siya. Kinukwento rin ni Paul yung dinadaanan niya pagsubok sa buhay. Na siya ay inaakusahan ng mali sa kabila ng wala siyang ginawang masama dahil ang ginagawa lamang niya ay magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga naliligaw, sa mga napapahamak. So, dito, nag-share si Paul na tayo ay sa gitna ng matinding pagsubok na dinadaan sa buhay. Hindi tayo dapat mangamba. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sapagkat meron tayo nitong kayamanan na nasa ating katauhan. We have this treasure. Now, what is this treasure in earthen vessel? Pag sinabi mong earthen vessel, ito yung clay o yung ginagamit sa yung putik na special na ginagamit sa pottery. Yung ginagamit pagka nagmo-mold ka, di ba? Minomold yon. So, ito yung klase ng clay na yon. Ngayon, ang tanong dito is, ano nga ba itong treasure na ito na nasa earthen vessel na to? At bakit tayo kinumpara sa clay? Alam niyo yung treasure na ito na tinutukoy, hindi na po ako gagamit ng mga Greek at dito Hebrew, po. Pero sabihin ko sa inyo po yung kahulugan nito hango sa original na translation. Ang treasure na tinutukoy dito is yung gospel light at yung grace. Why gospel light? The gospel light of Jesus Christ, the saving message of Jesus Christ, Christ Himself. Sinasabi doon sa may Colossians, di ba? Yung Christ in you. If you are in Christ and Christ in you. So, yung grace, ito yung biyaya ng Panginoon na tinanggap mo, na kung saan sinasabi sa may Romans chapter 6. Samahan niyo po ako sa pagbuklat nun. Kuminsan po, ayoko nagbubuklat na dahil nauubos ang ating oras, pero mahalaga pong basahin natin. Sabi dito, in chapter 6, verse 1, "What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means, we died to sin. How can we live in it any longer?" At pag binasa naman natin sa may Ephesians, I love these verses dahil ito yung malinaw na didiin. In chapter 2, verse 8, "For it is by grace you have been saved. For it is by grace you have been saved through faith. And this not from yourselves, it is the gift of God." Yung tinutukoy na grace dito
sa may Romans 6:1, sa may Ephesians chapter 2 verse 8. Ito yung grace na tinanggap mo nung sumampalataya ka kay Jesucristo. Ito yung tinanggap mo. So, yung gospel light na tinutukoy dito, yung mabuting balita ng kaligtasan, yung liwanag ng kaligtasan ay ikaw ay isang taong makasalanan, ako na isang taong makasalanan, na hindi natin kayang bayaran ng ating mga pagkakasala. Kahit isang kasalanan natin, hindi natin kayang bayaran. Kaya totoo lang po, huwag ka na magpenitensya. Huwag mo nang tularan yung ginawa ni Jesus Christ sa krus. O yung sa Kalbaryo, patungo sa may Kalbaryo. Kung ginagaya mo sa sinakulo. Honestly, sayang ang mga dugo mong itatagas dahil hindi yan magiging pambayad at hindi rin yan kayang bawasan ang iyong mga pagkakasala. Pero, kung sasampalataya ka kay Jesus, bilang tanging Panginoon mo at sariling tagapagligtas na kung saan siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo at hindi ikaw, hindi mo kailangan gayahin yon. Ang kailangan mo lamang ay sumampalataya at tanggapin ang kaligtasan ito. Sapagkat ito ay regalo ng Diyos. This is grace. Sapagkat si Kristo ang tumupad ng kautusan, hindi mo kailangan gayahin. Dahil walang pwedeng gumaya ng ginawa ni Kristo sa krus. Si Kristo lamang ang pwedeng gumawa nun. At siya lamang ang gumawa nun. Dahil hindi pwedeng maging handog ang isang makasalanan. Kaya nga kinakailangan ng handog ay banal dahil banal ang Diyos. Ngayon, kung ikaw na isang makasalanan, gagayahin yung ginawa ni Kristo o gusto mong ihain yung sarili mo para mabawasan ang kasalanan mo, hindi mo mababawasan ang kasalanan mo. Bakit? Kasi nga, banal ang kinakailangan na handog. Kaya nga si Kristo ang tumayo nun para sa atin. Si Jesus Christ ang naging surety. Siya ang naging mediator. So, ito yung katotohanan ng gospel light. Ito yung treasure na nasa buhay na isang taong sumasampalataya sa Panginoon, na isang taong nananampalataya kay Jesus Christ. Remember this, my friend. You don't have to be religious. You just have to be a friend of God. You don't have to pretend to be devotee. You just have to give your life to God. So the treasure, yung sinasabi sa Ephesians 5:8, sinasabi diyan, di ba? For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. So, ang sino mang tunay na sumampalataya kay Jesus, like yung dinidiin tunay, dahil marami nagsasabing nananampalataya sila sa Diyos, pero walang katotohanan. Hindi ako pwede mag-judge noon. But your life will reveal if you truly believe in Jesus Christ as your personal Lord and Savior, Master, and Maker. Sinasabi niyan, ang isang tunay na sumampalataya kay Jesus, alam niya sa kanyang sarili na he was once in darkness, pero ngayon siya nasa liwanag na ng Panginoon. At sinasabi niya, ang hamon sa Ephesians, sabi ni Paul, lumakad kayo mga anak ng liwanag. So in 1 John chapter 5, verse 10 to 12, sinasabi din diyan, he who believes in the Son of God has the witness in himself. He who believes in the Son of God, ang sino mang nananampalataya sa anak ng Diyos ay meron itong patotoo sa kanyang sarili. Ibig sabihin, naranasan niya. He who does not believe, sabi diyan, ang sino mang hindi sumampalataya, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Because he has not believed the testimony that God has given of His Son. Alam ng Panginoon sino ang tunay niyang anak. I would never know. You would never know. But God knows. God knows if I'm truly a child of God, if you are truly a child of God. There's only one judge among us, and that is God alone. Kahit siya lang ang nakakabasa ng ating puso, ng ating buhay, ng ating pagkatao. In our innermost being, we cannot pretend to God because God knows who's who. God knows who truly believes in Him at sino ang tunay na anak niya. Ngayon, kung ikaw ang tunay na anak niya, meron ka nitong gospel light at itong grace nito, naranasan mo ito. At dahil dito, you believe in the Son of God at naniniwala ka sa patotoo na ito. At dahil dito, sabi riyan, and this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. So, in Romans chapter 9, verse 21 naman, sinasabi, Does not the potter have power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? Sa madaling salita, wala daw bang karapatan yung magpapalayok sa palayok o dun sa luwad
Kasi luwad ang Tagalog ng, ng clay. Sabi diyan wala bang karapatan ang magpapalayo o yung hulmador doon sa luwad. Meron siyang karapatan. Siya ang bahala mag-design. Naalala ko nung pumunta ako sa Santo Tomas, Pampanga, doon sa paggawa ng mga palayok. May nakausap akong isang magpapalayok. Tinignan ko sila, yung mga clay. Sabi ko, hindi po parang ang dali lang po palang gawin pala niya, ano? Mukha lang madali, sabi niya. Kasi ang clay, hindi basta clay, sabi niya. May classification ng clay. Iba-ibang klase ang clay. So, yung clay, ihuhulma ko siya ayon doon sa kung ano yung pwede siya. Kasi merong marupok na clay pag natuyo. Merong matibay na clay. So, yung matibay na clay, kahit manipis siya, kaya siya. Saka depende sa hugis. Sabi ko, ganun ba yun? Ganun yun, sabi niya. Kaya nga, yung mga palayok na nilalagyan ng mga halaman, sabi niya, makakapal kasi nga, marurupok na klaseng clay yon. So, may classification pala ang clay. Hindi basta sinabi mong clay. So, diniin niya. So, ganun din sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, very clear, this is the earthen vessel. Ikaw, ako. Ikinumpara tayo sa clay. Ang isang taong sumasampalataya sa Panginoon, gaya pa sinabi ko kanina, no? Ikaw ay anak na ng liwanag. Ikaw ay kaibigan na ng Diyos. Ngayon, kung kaibigan ka ng Panginoon, hinahangad mong sundin ang kalooban ng iyong Ama na nasa langit. Hinahangad mo yung kung ano makapagbibigay lugod sa Kanya. Yung buhay mo na kung saan ay isang pagsamba at gusto mo maging isang mabuting patotoo. Ngayon, very clear dito, sa may Romans chapter 9 verse 21, na yung magpapalayok o yung hulmador ang siyang may karapatan sa luwad o sa clay. Bakit ganon? Para sa kabuuan, may tatlong aral tayo makikita rito. Una, we are mandated to declare the glory of this treasure in us to the world. Ito yung sinasabi doon sa Matthew na kung saan we are salt and light of the earth. Kung talagang nakakilala tayo sa Panginoon, sumusunod tayo sa Panginoon hindi dahil obligado tayo sumunod. Sumusunod tayo sa Panginoon dahil anak tayo ng Diyos. Dahil nakaranas tayo ng sinasabi sa 2 Corinthians 5:17. Ano yung sinasabi doon? Basahin ko po. So may 2 Corinthians 5:17, very clear yung message na bininggit dito. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Nawala ba talaga yung dati? Ang nawala, hindi yung pangalan mo, hindi ikaw. Kilala mo kung sino ka. Ako si Jobal, yes. Ito ako, galing ako sa ganitong pamilya, yes. At ito ang paborito kong ginagawa pag pastime, nagdo-drawing, yes. So, nagbago ba ako? Yes, inside. Ano yung dati? Kung saan, alam ko na sa aking buhay na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at siya ang kumilos sa aking buhay at ako may buhay na walang hanggan. At anytime na bawian man ako ng buhay sa lupang ito, alam kong ako'y pagtungong langit at ako'y mananahan sa piling ng Diyos habang buhay for eternity. So, wala na ako sa darkness. Because I believe in God, pinatawad na yung aking mga kasalanan by faith. At dahil sumampalataya ako sa Kanya, tinanggap ko ang biyayang ito. See? The gospel light and the grace. These treasures are in us. And because of this, bilang pasasalamat, dahil intindihan ko yung ginawa ng Panginoon na sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, gusto kong i-reflect ang Kanyang ginawa sa buhay ko para makita rin ng iba. So, una, tandaan natin, these treasures we are the clay, we are mandated to declare the glory of this treasure in us to the world. Of our exposure and influence. Ano ibig sabihin? Hindi mo ito pwede ipakita sa buong mundo as in buong mundo, pero dun sa yung level of influence. Kasi yung mga tao na encounter mo, when they see you, they would see this treasure in you. Itong nag-i-spark na treasure sa buhay mo, na nagpapakita ikaw nga ay tunay na nakakilala sa Diyos. Kasi kahit sabihin mong meron kang religion at deboto ka sa ginagawa mo, but you never change, ikaw pa rin yung dating ikaw, na kung saan kinamumuhian ng kapitbahay mo, ano kaibahan mo? Wala. But a true believer in God, a true disciple of Christ, change every day. So,
We are mandated. For without this treasure in us, anong kabuluhan meron tayo? Kung wala itong treasure na sa atin, anong kabuluhan? Anong silbi natin? Wala. Ang kaibahan ng, let's put it this way, as called as religion. Ilagyan na natin ganun. Ang kaibahan ng tunay na Christianity, hindi ito nakafocus sa'yo. Every religion ay focus sa sarili, di ba? Kung saan ay, kapag ginawa mo ito, ibibless ka ni ganito, ng Diyos mo. Pag ginawa mo ito, ibibless ka ni ganito, ng Diyos mo. Pero hindi ganon. Naglilingkod ka sa Panginoon, dinedeclare mo ang kanyang pag-ibig sa iba dahil mahal mo siya. Hindi dahil gusto mong tumanggap o gusto mong makapasok sa langit. Kasi una, in the first place, pag sumampalataya ka kay Jesus bilang tanging Panginoon at sariling tagapagligtas, save ka na. Anytime you die, di natin minamadali, but anytime you die, you'll go to heaven. You will live with God for eternity. But while you are here on earth, ito yung tinutukoy. Itong treasure na ito ay minomold ng God para sa kaburihan niya. So, the treasure of gospel light and grace ay narito sa treasure na to, sa vessel na ito, sa buhay ko na ito. Yes, we are weak, right? Mahina tayo, nakakaranas tayo ng kasakitan, subject tayo sa mga kahinaan, kapalpakan. Pero, the more weak we are, the more they will see the glory of God in us. Ano ibig sabihin? Pansinin mo, pag ako na nakagawa ng mali sa iyo, you will immediately get mad on me. For sure. Pero, ang Diyos, pag nakagawa ko ng mali, the more I sin in the presence of God, the more His glory will be revealed. Ano yung pinopoint ko doon? Hindi ko sinasabing, hindi ko tinuturo na magkasala ka na magkasala. Ang point doon is, the grace of God abounds. When people see na, para bang ganito gaya ni Bill Aujero. Si Bill Aujero, alam natin ang background niya, yung kanyang criminal records. Pero sabi niya, nung nag-testify siya, nung nadudoon ako sa Payatas, Quezon City, sabi niya, birihin mo, ang isang tao palang kagaya ko ay mahal din ng Panginoon. Kahit nasandamukal na aking mga kasalanan, mahal din niya ako. At niligtas ako ng Panginoon. Ang point, hindi tinitingnan ng Panginoon kung sino ka. Ang tinitingnan ng God by loving you ay kung sino siya. So God loves you because of Him, not because of you. Because if God would love us because of us, we will not be loved by God. Good thing, God is not like us. Amen. So, here, the weaker we are, the more they will see the glory of God in us. The power of the gospel of light of Christ enlightened our minds, binibigyan ng kaliwanagan ng ating isipan, convincing our inner nature, di ba? Nangungusap sa talagang hinipo ang ating kaibuturan ng ating pagkatao at binabago nito ang ating kaluluwa. Alam niyo yun? Binabago niya. And our hearts jumping for joy. Pero, all these spiritual blessings is from God. Hindi ito sa iyo. This is from God alone and not from us. Tayo ay mga instrumento lamang ng Panginoon, instrumento lamang ng Panginoon, so God in all things will be glorified. Yan ang una natin dapat tandaan. We are mandated. So this treasure, from this frail clay. Kaya clay, alam niyo kung bakit? Kasi nga, marupok ang clay, di ba? Pag ginanon mo ang clay, di ba madali siya, malambot siya, nasasaktan siya. Mahina siya eh. Ano siya, luwad siya eh. Wala siyang, kailangan siyang i-mold. So, pero dahil sa ginawa ng Panginoon, na yung treasure na ito nandito sa ating pagkatao, when people see us, I heard many times with people, when they saw me, sabi niya, you've changed. Something happened in you. Or, you're not the same person. You are the better person than before. You know why? Because of Jesus Christ, who loves me so much, the same love that you will receive if you believe in Him. Jesus loves you. Jesus loves you more than anyone else and more than you know. You just have to open your heart, your soul, your life in Him. Now, second thing, we are compared to clay because God is molding each one of us para ma-reveal
the best ambassador of the gospel, light and grace in His own special plan. You know why? Bakit? Hindi ko pwedeng ikumpara ang sarili ko sa iyo o sa sino man. Ikaw sa sino man. Ang iba sa iyo. Why? Kasi special ka. You are created by God in a very special way. So, my point is this. If God created you in a very special way, God has a wonderful plan. At itong plano nito ay matutupad lamang. Alam ng Panginoon ang ating mga weakness, alam niya ang ating mga strength. So, minumol tayo ng God gaya ng luwad. Minumol niya tayo na kung saan mapapabuti tayo. Hindi natin pwedeng pilit, Lord, huwag mo ako i-mold ng ganyan. No, God is molding you in a way that you will become more a blessing and useful to others. Ngayon, kung ikaw ay yung klase ng clay na para sa halaman, pero pinipilit mo maging vase para lagyan ng mga pinitas ng bulaklak, ilalagay sa lamesa o sa lamesa ng hari, hindi mo pwedeng ipilit kasi you are not designed for that. So God is molding each one of us to reveal our full potential. So ibig sabihin, ilalabas lang ng Panginoon yon kapag tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. It will not only benefit you, but the people who will see the treasure in you. Kasi habang minumul ka, naalala ko yung sinabi ng isa kong kapatid, not to mention din, sabi niya, nagbago ka na nga ako dyan. Kasi hindi ka na si Incredible Hulk. Alam mo, iba ka na eh. Hindi ka na yung, pag nagagalit ka man, focus ka lang sa doon lang sa mali at hindi na sa maraming bagay. Alam niyo, pag rinig ko nun, sabi ko sa sarili ko, praise the Lord. Alam niyo? Because I remember when I first came to know Christ, every day I prayed and sacrificed and offer my sacrifices na baguhin ng Diyos ang aking buhay. Alam niyo, walang imposible sa Panginoon. Ang kailangan lamang natin ay makinig, sumunod, no? Makinig, sumunod, at unawain ang kanyang kalooban. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang Kristyanismo, it's not about me. It's not about you. So, pag sinunod mo yung kalooban ni Lord, ang Lord ang nakakaalam ng needs mo. You don't have to worry about your needs. What you have to think about is how you would glorify His name in the presence of multitudes. So una, tandaan natin, we are mandated to declare the glory of this treasure in us to the world. Second, we are compared to clay because God is molding us. Minumol tayo ng Panginoon to become the best ambassador ayon sa ating mga potensyal. Ngayon, itong maganda. The molding process. There's treasure in this earthen vessel, pero may molding process tinatawag. So, paano natin mamimit yung ating full potential? Paano? How this earthen vessel being molded? Una, we are hard-pressed. Tayo ay dumadanas ng lahat ng uri ng tribulation o pagsubok. On every side. Meaning, we are subject to all kinds of affliction in life. So even believers can experience sickness. Alam mo yun? Minsan may mga financial difficulty. Sometimes, pag dumaan ng bagyo, tinatamaan ang ating bahay. Kung minsan, hindi mo inaasahan, nawalan ka ng trabaho. Alam niyo po yun? Pero sa kabila nito, we are not distressed. Alam niyo sabihin ng distressed? In simple words, to be squeezed and no chance to recover. No. Hindi tayo, we are hard-pressed on every side. Pero hindi tayo madudurog. No, mawawalan tayo ng paraan para makalusot. Because God said in 1 Corinthians 10:13, kung meron man tayong pagsubok na dinadaanan, ang Diyos ay gagawa ng paraan upang malampasan natin ito. What is the key then, again? Faith. This is not just some kind of, hindi yung pananaw ng mundo na, as long you have faith, then it will happen. No, it depends. Na kanino ang faith mo? If your faith is on people, if your faith is on things, if your faith, kasi narinig kayo sa isang tao philosophical opinion yan Sabi niya, as long naman nandoon yung faith mo, it will happen I don't believe that. What I believe is this. If you believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, if you believe in your Maker,
the creator of heaven and earth, okay? Na kung saan siyang bumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyong mga kasalanan at kasalanan ko, binayaran niya lahat, inilibing, at muling nabuhay pagkaraan ng ikatlong araw. Ito'y nagpapakita na siya ay walang katulad. So if your faith is in Him and on Him, I tell you, there's nothing that you cannot do. Because remember this, if you believe in Jesus Christ, nothing is impossible with God. And you can do all things through Christ who gives you strength. Amen. So it's very clear in verse 8, we are hard-pressed on every side, subject to all kinds of affliction, yet not distressed. In simple words, to be squeezed and no chance to recover. We are perplexed. Ibig sabihin, without resource, nauubusan tayo ng resources. Pero, hindi in despair. Ibig sabihin, nauubusan ng resources, pero hindi sinasabing, wala na kaming pag-asa. No! Why? Because you have God. Hindi nawawala ng pag-asa ang isang taong tunay na nananampalataya sa kanyang manunubos. Sinasabi rin dito, we are persecuted in verse 9, but not forsaken. We are cast down. Alam niyo, persecuted yung parang, pag pinapersecute ka dahil sa pananampalataya mo, hindi ka naman pababayaan ng Panginoon eh. When you are cast down, binabagsak ka ng iba, pero hindi ka nila kaya mo sa akin. Why? Because God promised. This is God's promise. Vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Love your enemies. Alam niyo yun? The priceless question is this naman, in verse 10 to 12, ang kasagutan. The priceless question is this. Why? Bakit kinakailangan dumaan tayo sa ganito? Why we have to be hard-pressed? Why we have to be perplexed? Why we have to be persecuted? Alam niyo kung bakit? Why? In verse 10, sinasabi niya hanggang 12, always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus Christ, that the life of Jesus also may be manifested in our body. For we who live are always delivered to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. So then, death is working in us, but life in you. Ang katotohanan nito, ano ba talaga ang mas mahalaga sa iyo? Dito sa lupa, mga bagay dito sa lupa. Everything here is temporary. Ang isang tunay na nananampalataya sa Panginoon, if you truly believe in Jesus Christ as your personal Lord and Savior, ang iyong mindset, ang iyong paningin, ang iyong perspective sa buhay, wala dito sa lupa. Patungong langit. Ang iyong paningin nasa langit. Dahil doon ka naman talaga nakatira. Ngayon na-realize mo, everything here is temporary. While you are here, enjoy the blessings that God is giving you. Pero, hindi ka lamang dito nag-e-end. Magkakaranas ka lamang ng tinatawag na desperation in life or stress kapag ka ang tingin mo ay hanggang dito lang. Bakit po sinasabi ito? Dahil kung babasahin ninyo, in Philippians chapter 3 verse 7, sabi ni Paul, but what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Sabi ni Paul, yung mga bagay na sinasabing mga natanggap ko o kalamangan ko ay itinuturing kong kawalan para kay Kristo. Why? Bakit niya sinabi yun? Sino ba si Paul? Si Paul ay lawyer. Siya ay Romano, siya ay Griego, siya ay Hebreo. Siya ay Pariseo. Ibig sabihin, political figure din siya. Religious figure din siya. Pero, sabi niya lahat ng ito, itinuturing kong kawalan. Makilala ko lamang si Jesus. Yet, indeed, I also count all things for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, basura, that I may gain Christ and be found in Him. Here in this world, a true believer in Christ, ang kanyang paningin ay nakatuon sa Panginoon, wala sa mga bagay sa lupa. Ang kanyang layunin ay papurihan ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang lifestyle. So, hindi ito about sa kanya.
This is not about you. This is about the Lord. If you truly believe in Jesus Christ, if you truly love the Lord God Almighty, ang hinahanap mo ay, dahil naintindihan mo yung ginawa niya sa krus, naintindihan mo na ako isang taong makasalanan. Hindi karapat dapat bayaran ni Kristo ang aking mga sala, pero binayaran niya. Isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak para sa akin, bayaran ng aking kasalanan. Ano ang pwede kong isukli sa kanya? Paano? Kundi, ang tanging ko na may isusukli ay maipahayag ko ang kayamanan niya, yung kaluwalhatian niya, yung kaluwalhatian ng mabuting balita ng kaligtasan, ang liwanag na ito sa iba. At the same time, maranasan nila kung paano ako'y pinatawad. Yung grasya ng Diyos ay maranasan din nila. So, how can I glorify God? So, you do not serve the Lord because you want to be blessed. You do not serve the Lord because you want to be honored. You do not serve the Lord because you want to receive. You do this, you declare the glory of God because you worship Him, because you honor Him, and you want to thank Him. Ito yung paraan mo para pasalamatan siya. Kasi naintindihan mo yung ginawa niya eh. Ginawa ng Diyos sa akin to. Ano yung pwede kong maiganti sa Kanya? Ang tanging may gaganti ko lamang ay maipakita ko sa iba na mahal sila ng Diyos. Honestly, people don't know how much God loved them. Kapatid, if you don't know Jesus Christ yet, ito yung pagkakataon, isuko mo sa Diyos ang iyong sarili. Kung kilala mo na siya, mabuhay ka ayon sa kalooban niya. Kasi alam ng Panginoon ang kailangan mo. God knows best. Remember this, a true believer has his truths in his inner man. The desire to serve God and follow His will. True relationship with God is not about self to receive blessing, but rather to be a blessing to others. Manifesting Christ-likeness so that others will come to know and receive the treasure of gospel light and grace. Sinasabi ni Paul in Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. Kaya para sa akin, this is my life verse. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Philippians 1:21. Because of this treasure, masasabi natin, yung sinasabi sa may Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Alam niyo, why we should deny Jesus? Why we should reject Jesus? Si Jesus lang ang tanging nagmahal sa iyo, na hindi nagtanong, bakit kanya dapat mahalin? Si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng kasalanan mo at kasalanan ko. Ang gusto lamang niya mangyari, paghariin siya sa iyong buhay, at pag naghari siya sa iyong buhay, makikita ito ng iba. Dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa kasakitan, dumadaan tayo sa pananalagsa ng iba, pero ang isang tunay na sumasampalataya sa Diyos, kailanman, hindi niya tatalikuran ang kanyang manunubos dahil alam niya, ang tunay na nakakilala, kailanman na hindi na maaagaw ng kaaway sa kamay ng Ama. Pagpalain ka ng Panginoon, pagpalain tayong lahat. Tayo manalangin. Panginoon, aming Diyos, salamat po sa iyong mensahe sa amin ngayong araw ito, ngayong umaga ito. Tunay nga, Ama, na ang kayamanan na aming natamo mula sa iyo, ang liwanag ng kaligtasan ay hindi namin kayang tawaran. Ito'y talagang may kakambal na biyaya na kung saan ay tinanggap namin ito ng wagas na pagmamahal mo, ng buong puso mong binigay ang iyong bugtong na anak para bayaran na ang mga sala. Patawad po, Panginoon. Patawad po sa mga kasalanan. O Diyos, sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Itong dalangin ko ito, kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, sabayan mo. Panginoong Jesus, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga sala. Ikaw po maghari sa akin. Kinikinala kita. Tinatanggap kita bilang tanging Panginoon at sa rin tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka sa akin, Panginoon. At naniniwala ako na anumang oras na ako'y bawian ng buhay, alam kong ako'y makakapiling mo diyan sa kalangitan. Maraming salamat po sa iyong mensahe sa amin ngayong umagang ito. Sa iyo pong kapurihan o Jesus, sa ngalan mo lamang. Amen.